Hello guys, magandang buhay mga kaibigan. Jokal Sabat po, ang inyong kaibigan. Mga kaibigan, meron po akong ipapanood sa inyo. Ito ay patungkol sa pinag-uusapan tungkol dito sa Department of Agriculture. Patungkol dito sa mga magsasaka natin. At ito yung usapan o palitan ng kuro-kuro ni Senadora Villar at ni Idol Senator Rapi Tulfo. Panoorin po natin mga kaibigan. Kung yan po yung inyong premise, bakit hindi lang po natin tulungan itong mga maliit na farmers, bigyan na lang po sila ng puhunan para magkaroon po sila ng maging mechanized na po yung kanilang farming. Binibigyan po. Well, then instead na bibilin po yung kanilang mga lupa, pabayaan na lang po natin sila na isaka yung kanilang lupain at tutulungan na lang po sila na, para hindi na po ma-convert yung kanila pong mga farm into subdivision, into commercial area, and what have you. So I have no guilt to any rice farmers. I'm not All saying- the money that came from the rice tarification I'm not saying po were na kayo po'y given guilty. back to the rice farmers. I wrote that law. I know. Ako po because yan, I studied the difference between us and the rice farmers of Vietnam. and this is the reason kung bakit po talaga kailangan mai-push na po natin itong National Land Use Act. At hindi ko po alam kung bakit hanggang ngayon, 4 na presidente na po ang dumaan at hindi pa rin po ito mapasa-pasa. Hindi ko po alam kung bakit. Ano pong ginagawa ng DA na yung pong mga farmland ay nako-convert na po sa nagiging residential area na po at commercial area. I don't feel any guilt to the small farmers. All the money ng tanong ni Senator Rapi, pero ang sagot niya, napakalayo, mga kaibigan. Napansin niyo ba? So how do we identify those small farmers? They Paano po have a list. Do you have po a list? They So have paano a po ninyo list. pinipili ng DA? No, they have paano, a list. I know po. Paano po pinipili kung sino po ang maging recipient 2 nitong hectares pera and na below. galing po sa rice tarification? How mga farmland po doon na na-convert? Kawayan is a city. Regardless, ang pinag-usapan My po God, natin, yung if, mga farmland po na na-convert na po sa isang subdivision o commercial. But they allow that in cities and They allow capital that. towns. Kaya nga They po, allow conversion alam ko nga in po. cities and capital towns because if they buy your land, they buy it expensive and you can reinvest the money and you will make more money than planting on those lands. Okay. I remember we have, when I was young, we have a big chicken farm in Muntinlupa. But Muntinlupa became a 60. So, we finally developed Kinukumpara niya chicken farm yung was tawag dito, 8 hectares. kanilang We will farm make more money nung araw than in, na ibinenta niya farm para daw farming. mapalitan ng mas So, malaki. it's Kaya ang an problema, yung mga investment farmer decision natin, for these people. pag nakatanggap If ng pera, somebody will buy hindi your naman land binibili ng at a panibagong bigger loting amount, pagtataniman maybe, Saan you sila can bibili sell ng it loting and buy pagtataniman nila? another land Hindi pala nag-iisip to, that is nag-iisip cheaper daw siya. somewhere else Tama and ba yung build pag-iisip your niya? farm there. Hindi po ganun nangyari, I think ma'am. it's the thinking of you have to understand agriculture as a business also. I'm That not a if businessman, you have but I can understand agriculture opportunity po, ma'am. to sell your land at a higher price and be able to buy a bigger piece of land with that same money in less prime places, then you will do it. Kaya nga po, It's ito na- pong tanong ko po sa ating mga taga-DA. Ano po ang ginagawa nila sa ganitong nangyaring masamang sistema na paliit po ang ating farmland? Sorry po, madam, ha? Yeah. Na hindi lang po sa Kawayan, sa Isabela, kundi sa marami tend pong to mga disagree probinsya with you. na marami na po mga Isipin nyo ito pa, subdivision na nagsilipan. Hindi pa nga tapos magsalita si Senator Rapi. Talagang hindi niya tinatanggap yung paliwanag na sinasabi ni Senator Rapi. Samantalang, ewan ko nga ba? Kayo nga ang humusga, mga kaibigan, mga kasama. So mura po yung mga bigas na Natatawa na lang ako. They cannot compete, and then papasok po ito mga negosyante at mag-o-offer ng pera para bilhin ang kanilang mga lupain. Of course, walang choice po yung mga farmers kung hindi ibenta na lang kanilang lupa sapagkat meron na po tinatawag na rice tarification. I wrote the rice tarification kayo ba law. You know, we wrote that rice tarification law because in 2018,
the price of rice rose to almost 50 to 60 pesos per kilo. And that is the only time President Duterte became unpopular because rice is a political crop. When nagmamahal ang rice, nagiging unpopular ang president. And the World Bank, we signed that WTO agreement in 1995, and they gave us 25 years to be competitive, but we failed to be competitive. Ganun din naman nangyayari, di ba? 5 years. Kahit naman ginawa niyo yung batas na yun, ganun pa rin Or Hirap pa rin ng mga magsasaka, hirap pa rin ng mga taong bayan sa pagbili ng bigas kasi nga napakamahal. And we have plenty Ang nangyayari talaga sa batas na ginawa niyo, higher para sa sarili lang niya, para sa negosyo lang niya. will be a law Ano ba to, Miss Villar? government. Ewan ko sa'yo. What I did when they asked me to write the rice tarification law, I gave all the money from the collection of rice tariff to the small farmers. 10 billion for the Rice Competitiveness Enhancement RCE. Fund, 5 billion for mechanization, 3 billion for seeds, 1 billion for loans, 1 billion Ayan o, tingnan niyo, di ba? training. Pakinggan niyo, napakalaki ng bilang na pera 10 billion na binabanggit niya rito. It was given to Pero hanggang ngayon, farmers. pag tinatanong mo yung mga magsasaka, wala naman nakakarating sa kanila. 1.6. Pero ang sinasabi nitong batas na no, So that's napakalaki ng iaambag nila sa mga maliliit na farmers. Of Nako. rice tarification, Ewan. rice tariff. Alam ko po I yan. don't feel At saka, any guilt mga to kaibigan, the small mga kasama, farmers. pansinin nyo, All the ilang money beses niyang that binanggit came from the rice na wala daw siyang galit tarification law were given sa mga to the maliliit na small farmers. owning 2 hectares Bakit? and Hindi below. naman sinasabing galit siya. Small farmers, Ang pinag-uusapan dito, yung bakit paano po ninyo pinipili hindi natutupad ng DA? o hindi naaprubahan Ano po? Paano yung po batas pinipili na kailangan sino po para sa ang mga maging recipient maliliit na magsasaka. nitong pera na galing po sa rice tarification? How are they being They have a identified? list of farmers owning 2 hectares and below. So, Oh, meron po magpapalista ka sa kanila. They have RSBSA. Okay. Oo. So I have no guilt to any rice farmers. I'm not All saying- the money that came from the rice tarification I'm not saying po were na kayo po'y given guilty. back to the rice farmers. I wrote that law. I know. Ako po Because yan. I studied the difference between us and the rice farmers of Vietnam. The rice farmers of Vietnam, they produce their palay at 6 pesos per kilo. We in the Philippines, we produce our palay at 12 pesos per kilo. The 6 pesos Ito pa isa. difference, I look at Ikinukumpara niya and 350 ang is Pilipinas lower. That means we're sa not Vietnam. mechanized. And 250 Hindi ba niya naisip activity of na ang ibang bansa, nothing wrong with our ang mga system. farmer ng ibang bansa ay suportado ng gobyerno. Fund. Ang Pilipinas, suportado lang ng batas, pero hindi ng pondo. Kaya tayo natalo ng ibang bansa kasi sila nag-aksaya ng panahon para sa kanilang mga farmers at malalaki ang kinikita ng mga farmers nila kaysa dito sa atin sa Pilipinas. Okay. Are you finished po, ma'am? Yes, yes. Okay. Let's go back po dun sa food security. Alam ko po Hindi ako nag-isip. na meron pong tinatawag na Rice Comprehensive Enhancement Fund. Rice Competitiveness Enhancement okay. Fund. Enhancement Fund. Nasabi niyo po sa akin, so dapat may 2 hectares yung farmer para sila po ay mag-qualify dyan. Okay na po tayo dyan. However, hindi pa rin po talaga tunay na nasasagot yung pong katanungan ko po na ano pong ginagawa ng DA na yung pong mga farmland ay nako-convert na po sa nagiging residential area na po at commercial area. We need the residential Ito, area ang and the pinakamatindi talagang commercial tanong area na hindi masagot-sagot ng tama improve the quality of life nitong si of Villar. people. Kung hindi pabor pa rin sa kanyang negosyo. Not the amount of Pakinggan po, farmland. pakinggan ang sagot niya, mga kaibigan. Efficiency of using these farmlands. Alam nyo, pag maganda ang seeds mo at mechanized ka, even with smaller area of farmlands, you can do better Kaya nga and po, ma'am, earn eh. more. Kaya- Kaya nga, we're teaching the farmers to do mechanization and to plant better seedlings and to teach them that they have to operate their farm as a small business so they will make more money. You know, hindi naman ito como malitan lupa mo. Kaya we're organizing them into cooperatives para may economies of scale sila. Kasi kung 2 hectares kayo,
mag-organize kayo, 30 farmer, then you have 60 hectares. And then you mechanize, hindi ka matatapos sa palay. Bibigyan ka ng PhilMec ng ano tawag dito, dryer and milling. So ang production mo hindi na palay na babarating ka ng middleman, kundi mapoproduce mo na hanggang rice. Yun nga, mga kaibigan, kung napansin nyo ba na ang laki ng depensa niya talaga doon sa kanyang negosyo, kayo na humusga. Alam nyo na. Lumalabas yung kanyang pagiging makasarili dito, Kasi siya, wala namang ibang nakikinabang sa mga ginawa niyang batas kundi ang kanyang negosyo lamang, sana naunawaan nyo at naintindihan nyo yung pinag-uusapan ngayon sa Senado, kung bakit ba talaga tayong lalong naghihirap dahil sa mga negosyante na may mga pansariling kagustuhan at kapakanan lang, yung sarili lang nila yung kanilang iniisip at iniintindi. Nagtataka nga ba ako bakit nagiging opisyal ng gobyerno natin yung mga ganyan na may mga pangsariling kagustuhan, Kaya mga kaibigan, mga kasama, mga kababayan, sana mag-isip na tayo dahil sa mga susunod pang mga eleksyon, kilala naman natin talaga yung may amor sa mga taong bayan, Katulad ni Senator Rapi, talagang ginagawa niya yung trabaho niya para sa lahat, para sa buong bansa o para sa lahat ng mga Pilipino. Kaya isipin natin at tignan natin mabuti. Medyo ilang taon pa naman bago mag-eleksyon ulit at para pumili ng panibagong mga mambabatas, maaga-aga pa. Pero sana naman dumating ang panahon at oras na mapag-isipan natin lahat. Huwag lang tayong tumingin sa pera. Oo, mayayaman sila pero huwag natin tignan ng pera, mga kaibigan. Tignan natin kung sino ang makakatulong para sa lahat, hindi para sa ilang tao lang. So mga kaibigan, mga kasama, mga gusto ring umasenso sa buhay, para sa lahat ang ipaglaban natin. Hindi lang para sa isang businessman lang, businesswoman o para sa pamilya lang niya. O kaya kayo bumoboto dahil nagkakapera kayo habang eleksyon lang. Kaya pag-isipan nyo mabuti, mga kaibigan. Yun lang, mga kaibigan. Comment ko lang yun. Kasi na-realize ko lang na talagang bakit nga ba nanalo yung mga ganitong klase ng tao. Salamat mga kaibigan sa inyong panonood sa aking na-share na video sa inyo.